lamang ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilitibay si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Wow! Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! 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 Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Minsan ay dumarating. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasing papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Dito lamang po sa New Gen FM 100.7, mga kapatid, saan man po kayo dakong na lugar naroon, sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, ano man po ang inyong mga kalagayan. Amen. Praise God, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon, anuman ang inyong mga sitwasyon. Praise God. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Dinaralo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon pansamantala sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos.
Amen. At magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga giliw na tagapakinig sa himpilang ito ng New Gen FM sa kanila pong mga radio. Magandang umaga po mga kapatid sa inyong lahat. Amen. Saan man po kayo dako na lugar na roon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras at panahon sa ating pong pagtatalakay ng mga salita ng ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan sa UPC Bulan. Praise God, at pagbati din po sa ating pong pastor, Pastor Andy Rosare and Pastora Maricar dyan po sa Iquirino. Magandang umaga po sa inyo, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. At pagbati din po sa tatlong congregation na kanila pong pinangangasiwaan. Amen. Nariyan po ang UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios. Magandang umaga po mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Amen. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan sa UPC Matnog. Magandang umaga po ang ating po mga kapatiran dyan sa Manurabi Church at maging sa sentro ng Matnog. Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Maging sa mga coastal barangay, coastal areas na sakop ng Bulan, coastal areas sa sakop ng Matnog at coastal areas sa sakop ng Santa Magdalena at Magallanes. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan sa barangay Aguinaldo. Amen. Sa pangunguna ni Brother Aljon. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Yamang nalalaman natin na nalalapit na po ang muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. At salamat sa Panginoon sa mga tao na patuloy na nagpapahayag ng kanilang interes at nagpapakita ng kanila pong interes sa pakikinig ng mga salita ng Diyos na sa pamagitan ng kanilang paglalaan ng oras at panahon para pakinggan ang ating pong programa o makinig sa ating pong programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At salamat sa Diyos, marami po tayong naaabot at marami pong mga tao na kahit sa mga kasulok-sulukang lugar, mga kapatid, na naaabot ng himpilang ito. Salamat sa Diyos dahil nagbibigay sila ng maayos at good response sa mga salita ng Diyos. Amen, na kanila pong napapakinggan sa programang ito. Tunay nga mga kapatid, ng ating pong programa, amen, ito po ay hindi suntok sa buwan sapagkat meron pong magandang resulta na nangyayari mga kapatid ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig sa radio. Amen. Saan man po kayo dako na lugar mga kapatid. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Maging ang atin pong mga Facebook Live viewers, Sister Christy Disoyo, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. Maging sina Brother Edmond at ang family, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Helen Pitugo Reblora, magandang umaga po. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging si Brother Andy Orozco. Good morning, Brother Andy Orozco. Diyan po sa Dasma. Amen. Dasma F. UPC Dasma. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ang inyong buong pamilya. Sister Leia May Regidor, magandang umaga. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan sa umagang ito. Maging atin pong mga Facebook Live viewers, amen. Si Brother Ronald Hipólito, good morning po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.
Brother Daniel Marahay, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Angelita Ligoro, magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Margie Guitan Isiha, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Diyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po sa Goneo family, Isiha family at Soledad family. Diyan po sa Santa Remedios. Maging sina Sister Michelle, Sister Marife, and sina Brother Oli, Sister Nenette, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Sara Galos, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang episode na ito ay pwede nyo pong i-share sa inyo pong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, amen, katrabaho, kaklase, mga kapatid, o sa mga tao na inyo pong ka-friend sa Facebook na alam nyo pong nangangailangan din ng salita ng ating pong Panginoon. Pagbati din po, mga kapatid, sa ating pong mga kapatiran, praise the Lord, amen, dyan po sa San Vicente, mga kapatiran natin dyan sa Sonto, ang Bacchio family, mga kapatiran natin dyan sa JP Laurel, ang Jucarisa family, ang Julian family, at ang Mustoles family. Magandang umaga po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Maging mga kapatiran natin dyan sa Barangay A. Bonifacio, ang Murata family, sina Tatay Eli, sina Brother Adam, at ang buong family. Magandang umaga po. Maging ang Himi family, ang Guyala family, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. At ang Murata Burabo family, amen, magandang umaga po sa inyo. Pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Immaculate, amen, si Sterning Sadol. Magandang umaga din po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Managanaga, sina ang Madrona family, ang Kasim family. Magandang umaga po sa inyong lahat. At dyan po sa Barangay Aquino, ang D family, ang Griego family, amen, Gotis family, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. And kami po ay taos-pusong nakikiramay sa pamilya ni Brother Raymar D, amen, sa pagpanaw ng kanya pong tatay. So, nakikiramay po kami sa family ni Brother Raymar. Amen. Nawa ang salita ng Diyos ay magsilbing comfort sa inyo sa panahon ng pagdadalamhati. Amen. At nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumaig. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Kung kayo po ay mayroong prayer request, nais pong magkaroon ng prayer and counseling, amen, malugod po namin ipaglilingkod sa inyo, maging ang mga salita ng Diyos. At pagbati din po kay Sister Risa Hinavia, Brother Ray Hinavia, at Sister Eden Hinavia, dyan po sa provincial. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magpakatatag lamang po kayo sa panahon ng pagsubok at hayaan niyo po, amen, ang salita ng Diyos ang mag-comfort sa inyo at ang provision ng Panginoon sa medication ay patuloy na pagkaloob, maging ang kumpletong kagalingan. Kay Sister Risa Hinavia, in the name of Jesus Christ, amen. At pagbati din po sa ating pong mga Facebook Live, mga kapatid, Facebook Live viewers, amen, praise the Lord. Salamat po, Sister Marilyn Wagas Ayok, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon, amen. At maging ang
atin pong mga kapatiran dyan sa Kalawan, Laguna, sa pangunguna ni Pastor Joel Tinoco, ang aking pong kaibigan. Amen. Pagpalain ka po, sir, ng Panginoon, Pastor Joel Tinoco. Amen. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo sa iyong ministry at sa iyong family. Amen. Praise the Lord. Brother Bernardo Matilde Sidugen, magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Praise God. Amen. At sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy na sa atin pong pagtatalakay ng mga salita ng Panginoon. Simulan po natin sa pamagitan ng atin pong mga panalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Thank you very much, Lord, sa iyong mga biyaya at pagpapala, sa provisyon at proteksyon, sa pag-iingat mo. Salamat po, Panginoon. At minsan pa, O Diyos, patuloy ka pong mangusap sa amin pong mga kababayan, sa lahat ng mga Facebook Live viewers, sa mga radio listeners, Panginoon. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangang espiritual, pisikal at pinansyal. At patuloy ka pong mangusap sa kanilang mga puso't isipan, na ang bawat salita mo na amin pong pag-aaralan, ito ay tumimo sa kanilang mga puso at ito ay maunawaan nila at maisapamuhay sa kanila pong buhay. Maraming salamat, Panginoon. Magpahayag ka po at magpakilala. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos sa tagapagligtas, Panginoong Jesucristo. Thank you very much, Lord. Samahan po kami ngayon sa amin pong pagtatalakay ng iyong salita. I pray for the complete healing sa mga may karamdaman. I pray for provision sa nakakaranas ng kagupitan. I pray, Lord, for hope. Amen. Sa mga nakakaranas ng kagulumihanan at kawalan ng pag-asa. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Saan man po dakot na lugar naroon ang amin pong mga radio listeners, Facebook Live viewers ngayon, katagpuin mo po at abutin mo po sila ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan mo, Jesus, na aming nag-iisang Diyos sa tagapagligtas, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Good morning, Sister Dina Rose Rosare. Amen. Praise God, si Mama Dina. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pwede nyo po akong sabayan sa pag-aaral o pagtatalakay ng mga salita ng Diyos na atin pong pagsasaluhan sa umagang ito, mga kapatid, dito po sa Ecclesiastes chapter 7. Amen. Ecclesiastes chapter 7, ang sabi po dito sa verse 5, maigi ang makinig. Amen. As sa verse 4, ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng magmang ay nasa bahay ng kasayahan. Maigi ang makinig ng saway ng pantas, kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Sapagkat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang, ito may walang kabuluhan. Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapighati. Amen. At ang suhol ay sumisira ng unawa. Maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon, at ang matiising loob ay maigi kaysa palalong loob. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Amen. Huwag mong sabihin ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kaysa mga ito, sapagkat hindi ka nag-uusisang may katalinuhan tungkol dito. Karunungan ay mabuting gaya ng mana. Oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Atin pong talakayin, mga kapatid, ang
salita ng Diyos, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng inspirasyon, magbibigay sa atin ng karunungan, at magbibigay sa atin ng encouragement sa buhay na ito. So mga kapatid, atin pong tunghayan sa banal na kasulatan itong binasa natin na, mga kapatid, na merong pinamagatang karunungan ay maigi kaysa kayamanan. Mga kapatid, karunungan ay maigi kaysa kayamanan. Hindi po natin may kakaila na ang kayamanan ay mabuti. Ang kayamanan ay, kumbaga, masasabi nating walang masama sa kayamanan. Ang masama, mga kapatid, nagiging masama lang ang kayamanan kapag dinudyos na ito ng tao. Nagiging masama lang ang kayamanan kapag ito na yung nagiging prioridad ng tao. Mga kapatid, at nagiging masama ang kayamanan depende sa puso at isip ng tao. Kasi kayamanan, kailangan natin yan para mabuhay sa mundong ito. Pero kapag ang isip at puso ng tao ay nag-iba na ng pagtingin sa kayamanan, doon na nakakagawa ang tao ng hindi mabuting bagay, paalang-alang sa kayamanan. Anumang bagay sa mundong ito, kapag iba ang isip at puso, pag masama ang isip at puso ng tao, anumang bagay dito sa mundo, ito ay nagiging masama, kahit mabuti. Ang mabuting bagay, nagiging masama yan kapag masama ang puso at hangarin ng tao. Ganun pa man, mga kapatid, hindi rin natin may kakaila na mas mainam ang karunungan kaysa kayamanan. Mga kapatid, mas mainam ang karunungan kaysa kayamanan. Kasi kahit bigyan ka ng kayamanan, kapag hindi ka marunong humawak at gumamit niyan, hindi mo rin yan mapapakinabangan ng maayos at hindi rin yan makakabuti sa iyong sarili. Mga kapatid, kaya nga tayo ay nag-aaral upang nang sa ganun, matuto tayo ng mga dapat nating gawin sa buhay natin. Pero ang pinakamagandang karunungan na pwede nating matututunan o matutunan sa buhay na ito, walang iba kundi ang karunungan na galing mismo sa Panginoong Hesukristo. Galing mismo sa Diyos na klase ng karunungan. Kasi ang karunungan na galing sa Diyos, ito po ay maghahatid at magdadala sa iyo sa kabutihan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi dito, maigi ang makinig ng saway ng pantas, kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Mga kapatid, mas maigi na makinig ng saway ng isang pantas. Honestly, kung ating tatanungin ang ating mga sarili, hindi masarap sa pakiramdam na sinasaway ka. Hindi masarap sa pakiramdam na pinagsasabihan ka, tinutuwid ka at itinatama ka. Lalo na doon sa isang bagay na kinasanayan mo muna, mula nung pagkabata mo hanggang sa kinalakihan mo na, pero lately, nalaman mo na mali pala yung mga bagay na nakasanayan mo. Kaya nung nakarinig ka ng saway, hindi po maganda sa pakiramdam yun. Kaya nga every time na mayroong pangangaral ng salita ng Diyos, mayroong pangangaral ng katotohanan na sisira at gigiba sa mga bagay na nakasanayan ng mga tao, nasasaktan at nagkakaroon ng nagre-react agad ang mga tao. Nagkakaroon agad sila ng defense o defend, mga kapatid, sa kanilang puso,
sa kanilang damdamin dahil nasaktan. Natural kasi ang tao, kapag nasasaktan, nagre-react talaga yan. Pero alam niyo po mga kapatid, kung ang dahilan, mga kapatid, ng pagkasakit ng ating kalooban ay para sa ikatututo natin at para sa ikabubuti at ikatutuwid natin, bakit hindi natin tanggapin? Kung yun naman ang ikabubuti at makabubuti sa atin, mga kapatid. Kaya nga, mainam na makinig ng saway ng isang pantas. Kasi ang saway ng pantas, sasawayin ka niyan para sa ikabubuti mo, hindi para sa ikasisira mo. Dalawang klase kasi ang saway. Sirain ka o daling ka sa kabutihan. Kaya yung saway ng pantas, sigurado ikabubuti mo yun. Mas mainam na makinig ng saway ng pantas kaysa sa, mga kapatid, makinig ng awit ng mga mangmang. Yung awit na ito, mga kapatid, hindi po itong literal na awit, kundi ito yung mga salita ng mga mangmang na kumikiliti doon sa iyong tenga. Ibig sabihin, ito yung mga salita na kumbaga instead na sawayin ka, itama ka, ay kumbaga tinotolerate ka pa. Ang dami pong nangyayari sa panahon ngayon yan, na may mga tao na instead na sawayin ka, instead na itama ka, tinotolerate ka pa sa ginagawa mong mali. Ang tawag dyan, spoiled. Ini-spoil ka. Yung mga tao pala na nag-i-spoil, ang tawag ng Biblia dyan ay mangmang. Mga kapatid. Amen. Kasi alam na nilang mali, pero tinotolerate pa nila. Spoiled pa ang tawag dyan. Ito yung mga awit ng mga mangmang. Mga kapatid, na binobola ka pa sa ginagawa mong mali at ginajustify pa yung mga gawa mong mali. Ang sabi ng Biblia, mas mainam na makinig ka ng saway ng isang taong pantas kaysa sa makinig ka ng mga awit ng isang mangmang, ng mga mangmang. Ito yung mga salita na kumikiliti sa tenga. Sa panahon ngayon, marami na po. Marami po ngayon mga social gospel. Yung mga sugar-coated na pangangaral. Mga sugar-coated na klase ng mga pangangaral na imbis na tuwirin o ituwid ang tao sa mga ginagawang mali, ay ginajustify pa. Gumagawa pa sila ng justification para yung ginagawang mali ng mga miyembro nila ay talagang kumbaga matolerate nila. Hindi kasi may mga nangangaral kasi na takot silang sumuway sa mga maling gawa ng mga miyembro nila, kasi pagka sinaway daw nila ay magsisialisan sa church. No, mga kapatid. Quantity is good, but quality ay mas maigi kaysa quantity. Ang kalidad ng isang Kristiyano, yan po ay mas maigi kaysa dami ng mga mananampalataya. Mas mainam ang 5 Kristiyano na mayroong kalidad, handang sumunod sa Diyos, handang magpasakop sa Diyos, kaysa sa 100 na tao na ayaw sumunod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang tumugon. Mga kapatid. Kaya sa atin mga mananampalataya, kung tayo man ay sinasaway, na sa tingin natin ay ikabubuti natin, alam ng Diyos na nasasaktan tayo kapag sinasaway tayo. Ganun pa man, excuse me, kung yung pagsaway sa atin ay ikabubuti rin natin, tanggapin natin kahit masakit. Kasi ang gamot, masakit talaga yan. Pero nakakagaling ng sugat yan.
Amen. Verse 6, sapagat kung paano ang lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang, ito may walang kabuluhan. Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapigati, at ang suhol ay sumisira ng unawa. Ang suhol ay sumisira ng unawa. Marami po ang nangyayari sa panahon natin ngayon yan. Mga kapatid, hindi po lingid sa ating kaalaman yan. Marami po tayong napapanood, nakikita sa balita, na kung sino yung may mga matataas na pinag-aralan, sila pa yung nasusuhulan. Kung sino pa yung mga matataas na posisyon sa lipunan, sila pa yung nasusuhulan. Kung sino pa yung mga matataas ang pinag-aralan, matagal na panahon silang nag-aral, mataas ang ang antas ng kanilang pinag-aralan, but the end of the day, sila pala yung nasusuhulan. Alam niyo mga kapatid, kahit gaano katalino ng tao, kapag nasuhulan, wala na yan. Nagiging bulag sa katotohanan ang isang taong matalino na nakukuha sa suhol o kaya nasusuhulan. Kaya masdan niyo po mga kapatid. Amen. Hindi naman siguro tayo hindi naman siguro lingid sa ating pong mga kaalaman ngayon, sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, ang Pilipinas ay pumapangatlo sa corrupt country sa buong mundo. Mga corrupt na mga leader, corrupt na mga politiko, mga kapatid, ang makikita mo sa gobyerno ng Pilipinas. Mga kapatid. Amen. Kaya, totoo ang sinabi ng Biblia. Ang suhol, mga kapatid. Amen. Ang sabi dito, ang suhol, amen, ay, mga kapatid, sumisira ng unawa. Nagbubulag, mas pinipili ng mga matatatalino na mabulag alang-alang sa suhol. Kaya nga, sabi sa lagi kong naririnig, kapag ang pera ang nagsalita, lahat ng tao nakikinig. Kaya nga kahit sa loob ng tahanan, kahit sa loob ng pamilya, kung sino yung may pera, sila yung pinakikinggan. Kung sino yung walang pera, sila po yung itsapwera. Kung sino yung may pera sa pamilya, mga kapatid, hindi ko po nilalahat, pero marami tayong nakikitang ganun. Na kung sino yung may pera sa pamilya, kung sino yung may kakayahan, sila po yung unang pinakikinggan. Kaya masan nyo po sa loob ng pamilya. Sino yung mayroong final say pagdating sa major decision sa loob ng pamilya? Sila po yung mga miyembro ng pamilya na may pera. Bakit? Kasi ang tao kapag nagsalita ang pera, lahat ng tao makikinig. Kahit sino pa yung tao na yon. Kahit pa bagsak ang moral, kahit pa marami ang ginawang mali, kahit pa marami ang, kumbaga, sira ang imahe, pag yan nagpakita ng pera, mga kapatid, nakikinig lahat ng mga tao. Kaya kahit mga kapatid sa mundo ng politika, pagka ang isang politiko ay sira ang imahe, pag yan nagpakita, mga kapatid, ng kanyang kakayahan pagdating sa pananalapi, lahat naman ng tao bumuboto mga kapatid. So, hindi natin sinasabi lahat, pero nakikita kasi natin yun ang realidad. Yun ang realidad sa buhay ng tao. Kaya kung papipiliin tayo,
hindi natin maikakaila. Kailangan natin ang material na bagay, kailangan natin ang pananalapi. Pero the point is, ano ba talaga yung pinakamahalaga sa buhay ng tao? Salapi lang ba? Material ba? Ang material na bagay kasi pansamantala lang yan. Ang material na bagay, although kailangan natin yan, pero hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Hindi yan ang magpapakumpleto ng buhay at pagkatao ng isang tao. Ang magkukumpleto ng pagkatao o ang magbubuo ng pagkatao ng isang tao ay ang salita ng Diyos, ang karunungan galing sa Diyos. Yun ang magpapakumpleto at bubuo ng pagkatao natin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung meron kayong kakilala na isang tao, matalino, pero nakukuha sa suhol, totoo yun. Hindi tayo nagbibintang dito, hindi tayo nagpaparatang dito, pero mga kapatid, in reality, totoo po ang ating mga sinasabi. At totoo po ang sinasabi ng Biblia na ang suhol ay sumisira ng unawa. Dahil kahit gaano katalino ng tao, kahit gaano kataas ng antas ng kanilang pinag-aralan, kapag sila po ay nasuhulan, na sila po ay nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Yun po ang nangyayari ngayon sa ating lipunan, mga kapatid. Kaya, kung tayo ay aasa sa gobyerno, wala tayong mapapala. Pero kung tayo ay aasa sa Diyos, meron tayong mapapala. Mga kapatid, yes, salamat sa mga tulong galing sa gobyerno, salamat sa mga programa galing sa atin pong gobyerno. Pero mga kapatid, mayroong mas kailangan nating asahan. Yun ay ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, amen. Kasi ang sistema kasi ng bansa ng Pilipinas, kahit sino po ang tanungin nyo, baluktot po ang sistema ng Pilipinas. Kahit sino po ang tanungin nyo, abogado, doktor, mga kapatid, kahit sino po, amen. Pwede po kayong magtanong kung totoo ang sinasabi ni Pastor Alfred na ang sistema ng Pilipinas baluktot at hindi mabuti ang sistema ng Pilipinas. Mga kapatid, amen. Kaya kung aasa tayo sa gobyerno, hindi tayo wala tayong masyadong kumbaga, siguro ko sa 10 na tao na umaasa sa gobyerno, 8 dyan ang frustrated at disappointed. Mga kapatid, amen. Kahit sa mga ayuda pinansyal, kahit sa mga tulong pinansyal na galing sa gobyerno, mga kapatid, amen, hindi naman talaga lahat nabibigyan. Hindi naman talaga lahat nakakakuha. Kaya mga kapatid, huwag tayong umasa sa gobyerno. Huwag natin iasa ang buhay natin sa wag lang natin iasa ang buhay natin sa gobyerno. Umasa tayo mga kapatid sa Diyos. Umasa tayo sa Diyos kaysa sa mga tao. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Huwag kang magagalitin. Amen. Maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon. At ang matiising loob ay maigi kaysa palalong loob. Maigi ang wakas, mga kapatid, ng isang bagay, amen, kaysa sa pasimula niyaon. Kasi may mga tao na mabuti lang sa pasimula, pero hindi mo maaasahan sa wakas. Good starter, but not good finisher. Mga kapatid, may mga tao na mabuti lang sa pasimula, pero sa dulo, wala na, hindi mo na makita. Kaya nga, mga kapatid, tuwing eleksyon, sasarap ng salita. Napakasarap.
Kung gusto mong makarinig ng mga salitang matatamis at masasarap pakinggan, yun ay nasa panahon ng eleksyon o bago ang eleksyon. Pero pagkatapos noon, mga kapatid, nakakabinging katahimikan ang mangyayari. So hindi ko po nilalahat yun. Pero sinasabi ko lamang po yung realidad at yung totoong nangyayari sa lipunan. Kaya ito po ay ipinahihintulot ng Panginoon na marinig at mapakinggan natin. Hindi para maghinanakit tayo sa kanila, kundi para mas lalo tayong umasa sa Diyos. Mga kapatid, mahalin natin ang panggugobyerno, magpasakop tayo, sumunod tayo. Pero mga kapatid, umasa tayo sa Diyos, huwag sa kanila. Kasi kung ano man ang kanilang ginagawa, pananagutan na nila yun sa Panginoon. Ganun pa man, mga kapatid, kung tatanungin tayo ng Diyos ngayon, ano ba ang pinakamahalaga sa iyo? Yung karunungan, tamang pag-uunawa sa buhay, o yung mga material na bagay na pansamantala lamang? Yung karunungan na galing sa Diyos, mapapakinabangan mo yan sa pagsunod, sa paglilingkod, at maging sa buhay na walang hanggan. Napakaganda at napakainam, malaking bintahin na naiintindihan natin at nauunawaan natin ang ating mga sitwasyon sa buhay. Kasi kapag hindi natin naiintindihan at nauunawaan ang sitwasyon natin, hindi tayo makakapag-isip ng mabuting solusyon sa kung anuman ang ating sitwasyon. Mga kapatid, kaya anuman ang sitwasyon natin sa buhay, ikaw man ay nasa panahon ng pagdadalamhati, ikaw man ay nasa panahon ng kagipitan, ikaw man ay nasa panahon ng ikaw man ay may problema, ikaw man ay nasa panahon ng pagsubok, kailangan hilingin natin sa Diyos na maunawaan natin at maintindihan natin yung sitwasyon natin. Kasi pag hindi natin naiintindihan ang sitwasyon natin, ang susunod, ang una-una nating may isip ay mga katanungan sa Panginoon. Kaya mga kapatid, amen, tulungan nawa tayo ng Panginoon na maintindihan natin ang ating sitwasyon. Kagaya ng nangyayari sa mundong ito, sa ating lipunan. Dapat naiintindihan natin kung bakit nangyayari. Yung crisis, yung pagtaas ng presyo, yung pagbaba ng presyo, pagtaas ng bilihin, kailangan naiintindihan natin yun. Bakit ba tumataas? Bakit ba bumababa? Bakit ba nagsisimahalan? Kailangan naiintindihan natin yun. Pastor, wala akong time mag-aral. Kailangan mong mag-aral. Kailangan mong maglaan ng oras para pag-aralan yan. Kasi, mga kapatid, para sa sarili mo rin lang naman yan. Kaya mas maigi ang karunungan kaysa kayamanang material. Mga kapatid, may mga tao na nabubuhay sa mundong ito, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa paligid. Wala silang kamalay-malay sa nangyari sa paligid. Ang tanging alam lang nila, kumayod, kumita, kumain, matulog. Yun lang ang tanging alam nila. Hindi man lahat, pero may mga taong ganun. Ang tanging alam lang nila, kumayod, magsipag, kumain, matulog, magtrabaho. Yun lang ang alam nila. Kaya pagka mayroong mga adjustment ang lipunan, mayroong adjustment ang isang bansa o ang isang gobyerno, hindi nila naiintindihan bakit nagsisimahalan, bakit nagsisitaasan. Hindi kasi nila maintindihan eh. Kaya dapat maintindihan natin. Ganon din sa buhay natin. Sa loob ng pamilya, bakit ba nag-aaway-away kami magkakapatid? Bakit ba nag-aaway-away kaming magpapamilya? Bakit ba ganito ang aming pakikitungo sa isa't isa? Kailangan maintindihan mo at maunawaan mo yun. Amen. Para masolusyonan, makapag-isip ka ng mabuti at maayos na solusyon sa kung anuman ang kinakaharap mong sitwasyon sa panahon ngayon. At ganun din ang ating pong buhay sa harapan ng Panginoon.
Kailangan na iintindihan natin at maunawaan natin kung ano ang gampanin natin sa Diyos, mga kapatid, at kung ano ang kailangan natin gawin para maging kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan maunawaan at maintindihan mo yun. Sapagkat hindi mo mapaglilingkuran ng maayos ang Panginoon kung hindi mo maiintindihan at mauunawaan ang iyong sarili sa Kanyang harapan. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pagtatapos. Marami pa sana tayo mga talata na babasahin. Ganun pa man, nawa kayo po ay mayroong natutunan sa atin pong pagtatalakay, mga kapatid. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos, mga kapatid. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito na kung saan binigyan mo kami ng karunungan, kaunawaan upang gawin ang mga bagay na kalooban mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay ka, O Diyos, na mas maigi ang karunungan kaysa mga kayamanang material sa mundong ito, na pansamantala lamang ang benepisyo, sapagkat ang karunungan, Panginoon, ang magbibenepisyo nito ay ang aming mga kaluluwa sa piling. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na nakikinig at nanonood ngayon, saan man sila dakot na lugar naroon. Tulungan mo po sila, tulungan mo po kaming lahat na maintindihan namin, maunawaan namin ang aming sitwasyon, ang nangyayari sa lipunan, ang nangyayari sa mundo, at ang aming relasyon sa iyo, sapagkat napakainam at mabuting bagay na maunawaan namin ito, sapagkat para maunawaan namin din at malaman namin kung ano ang dapat namin gawin at mga hindi dapat gawin. Panginoong Hesus, buksan mo po ang kaunawaan ng bawat nakikinig ngayon. Dalangin ko po minsan pa, Panginoon, ang kagalingan kay Sister Risa Hinabiya. In the name of Jesus, hipuin mo ang kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan, maging kanyang internal organ, na ito ay mag-function ng maayos. Alisin mo po ang karamdaman sa kanyang katawan, na silang buong pamilya ay maglingkod sa iyo. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ng kagalingan din ang mga nagtataglay ng karamdaman ngayon, at ang may mga problema, pagsubok, karaingan sa buhay, tulungan mo po sila, Panginoon, na sila po ay magtagumpay. Sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. At salamat din po sa ating pong mga tagapanood sa ating pong Facebook Live. Sister Sheila May Pinaranda Ibanez, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. At maging ang ating pong mga Facebook Live viewers dito po sa New Gen FM Facebook page. Amen. Sister Dolor Quezon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. Sir Eleanor Yocado, amen. Good morning. Thank you so much for watching. Amen. And so, ganun din po si hindi ko man po mabasa sa ngayon, mga kapatid, yung iba. Mga kapatid, ganun pa man. Amen. Maraming salamat, Brother Marjun Dal. Amen. Magandang umaga sa inyo. Salamat po. At sa mga hindi ko po mabanggit kasi hindi ko po makita ngayon ang ating pong mga viewers, mga kapatid, hindi po kasi nag-a-appear. Brother Dario Tobias, good morning. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain din po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. At lagi po namin ipinag-aanyaya, mga kapatid, kung kayo po ay malapit sa Matnog, ang atin pong schedule ng pagsamba, alas 8 po ng umaga bukas, dito po sa Matnog, sa boundary ng Manhumlad at Katgaron. Alas 8 po ng umaga bukas. Amen. Tayo po ay magsama-sama sa atin pong pagsamba sa Panginoon. At dyan naman po sa bulan, mga kapatid, bukas po, first Sunday of the month of May. Alas 8 po ng umaga dyan po sa Iquirino, tayo po ay magsama-sama sa ating pong Joint Sunday Fellowship, mga kapatid, dyan po sa Iquirino.
Amen. Magsasama-sama ang UPC Iquirino, UPC Santa Remedios, UPC Magsaysay. Bukas po mga kapatid, mag-attend po tayo at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Muli mga kapatid, sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang iyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Lagi po nating tatandaan, huwag na huwag po nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Sabi ng Panginoon, tumawag ka. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad.